Good morning mga lods. Pagpalang umaga sa inyo dyan. Good morning kay Angelo D. Rodis. So ayan, meron lang tayong mahalagang nais na sabihin sa inyo ngayon tungkol sa isa nating idol sa spiritual na tataka siguro kayo at nawawala yung kanyang account. Sad to say na hindi natin inaasahan na mangyayari. So nakakalungkot isipin dahil kita naman natin yung pinaghirapan ng tao at saka yung kanyang mga gawa, no, tsaka yung mga patotoo, mga katibayan, mga katunayan na napapanood ninyo sa Facebook, napapanood nyo sa YouTube. So ayun, pati ang hangin nakikiayon. So nakakalungkot isipin kahit hindi sabihin sa atin, no, ng ating kaibigan sa spiritual. So sa lahat lang, nais ko lang ipaalam sa inyo, hindi sa sinasamantala yung pagkakataon na ito dahil wala yung kanyang FB account. So meron pa naman siyang ginagamit na account, yung ginagamit niya na account yung sa mga estudyante niya o mga kasama niya, mga nanggagamot doon sa kanila. So yun, shout out kay Idol Nick Banayo, isang mapagpalang umaga sa iyo at sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. So pakishare po ninyo itong video na to para maunawaan. So samantalahin po natin yung pagkakataon na paliwanagan na ito, lalo na doon sa mga umorder sa kanya ng mga gamit, ano, sa mga umorder po ng mga gamit. Kilala nyo naman ang isang Nick Banayo na iyan ay hindi nangi-scam, no. May mga nag-chat po kasi sa akin na hindi ko talaga sadyang sinagot yung inyong chat message kasi mahirap po magpaliwanag sa chat. So ako sa pagkakaalam ko rin sa napanood ko, hindi na ako hihingi ng pagpapaalam kay Lord Nick, no, at binabanggit ko yung pangalan niya at sa live na to. So sinasamantala ko lang yung pagkakataon sa akin doon lang sa maitutulong ko, no, sa maitutulong ko bilang nasa spiritual, hindi bilang magkakumpare kami niyan. So hindi bilang ganon. So, kaya ko lang nababanggit sa inyo kasi maraming nag-PM sa akin, nagtataka bakit daw blinak sila ni Nick Banayo. So yun, shoutout sa inyo lahat, mapagpalang umaga. Shoutout kay Merlita Samson ng watching from San Carlos City, Pangasinan. So yan, pwede kayo mag-iwan ng mensahe dyan. Sige, ilagay nyo lang kung saan mga lugar kayo. So pwede ko po kayong shoutout dyan. So ayun, ano, itong umaga na to, sad to say, nakakalungkot naman talaga isipin kasi million follower na yata siya sa Facebook, hindi ko matandaan, at ang kanyang YouTube channel ay yun talaga, million subscriber na, no, sa kanyang YouTube channel. So itong live na to, sinasamantala ko lang bilang explanation sa inyo, hindi po kayo blinak. Sa lahat po ng mga nag-order sa kanya na hindi pa may mga nag-comment sa akin kung anong nangyari, ano ba talaga. So ang tanging maipapaliwanag ko lang, hindi po niya kayo blinak. Ako rin nagulat din kanina
hinahanap ko kaninang umaga. So, yun, babatiin ko lang sana siya ng isang mapagpalang umaga at mangungumusta na rin sa kanyang YouTube channel. So, wala na akong mahanap na account na Nick Banayo. So, yun. Ang kanyang account po ay baga wala na ano na ni Meta, no? So JRD de la Rosa, shoutout sa iyo from Bataan. So galing kami diyan nakaraan sa mga kaibigan natin na NBI, nagkarga tayo ng kabal diyan. So ayun, nabasbasa natin yung mga NBI na mga kaibigan natin diyan. Shoutout po sa inyong lahat, mapagpalang umaga po sa inyo mga sir, mga ma'am, no, na may naggamutan tayo diyan, nagkarga tayo ng kabal sa mga sangay ng NBI diyan. So yan mga kaibigan natin diyan. Ingat po kayo palagi sa inyong mga lakad na alam natin na napakadelikado ng inyong mga lakad. So hindi ko na po babanggitin yung inyong mga pangalan, alam naman po natin na confidential. So sa lahat ng mga nag-aabang nung pumunta kami ng Bataan, bakit walang video? So alam naman po natin na hindi sila pwedeng makilala. Yan ay mga confidential na mga tao, no? So yun lang. Bala ko nga sana tatakpan ko, naka-blurred, para makita ninyo kung paano sila mga kinargahan, kung patas ba yung ginawa nating pagkarga, kung malakas ba yung pagtaga. Ako na po nagsasabi sa inyo, pag ako po nagkakabal, malakas din kahit sino, kasi para mapatunayan natin na malakas yung pagtaga. So yun, continuous lang natin mga lods, So John Mark Mabini sa pila, shoutout sa iyo, watching from Cabancalan City, Negros Occidental. So yun, paki-share na lang po yung video natin mga lods, tong live po natin. So yun, sa lahat po ng mga followers ni Idol Nick Banayo, no? So yun, mapagpalang umaga sa iyo paring Nick. Kapaliwanagan lang, yung kanya pong Facebook ay hindi ko po alam, wala akong malinaw na kasagutan. Siguro papasyal ako sa kanila mamaya kasi magkakaroon po kami ng house cleansing dyan sa Cavite, din dadaan na rin ako. So yun, sad to say, nakakalungkot man isipin na wala ang account ni Idol Nick Banayo. So dahil po sa nagkaroon ng problema kay Meta, then nagkaroon din ng problema sa kanyang YouTube channel. So yung kanyang YouTube channel nag-ooperate pa rin, pero hindi na po yata siya ang may-ari nun. Yun po yung pagkakaalam ko, no? Kasi hindi po natin alam kung paano nangyari, kung paano kung nahack ba o So mamaya bibigyan ko lang ng linaw din, no, sa lahat po ng, kung kayo po ay friend sa Facebook ni Nick Banayo, so samantalin po natin yung pagkakataon para alam din po ng lahat kung anong nangyari. Para baka isipin po ng iba na nakablock sa kanya. Wala pong ganun. Hindi po kayo binablock, lalo na po yung mga nagko-comment sa akin sa chat na nagwo-worries na sila na paano daw sila makaka-order, paano daw sila makakapagpagamot. So may nabanggit si Idol ni kanina sa napanood ko na meron siyang Viber at meron siyang WhatsApp. Kaya lang hindi ko po ganong natapos kasi inaantok pa ako kanina. So yun, mamaya hingi ako ng pahintulot sa kanya na i-post yung kanyang Viber tsaka yung kanyang WhatsApp. Ipo-post ko kapag ako ay nandun na sa Cavite para makuha po ninyo kung saan siya makakausap, kung paano magkakaroon kayo ng communication din sa kanya, o kaya yung kanyang cellphone number kung meron man. So kasi maraming naghahanap din na talagang ganun. Meron talagang mga pasyente na talagang kung kanino lang sila hiyang, doon lang sila nagpapagamot. Yung hindi loyalties ang tawag doon. Kumbaga, doon sila hiyang. Hindi naman po yan tinatawag, hindi natin masasabi na agaw-agawan doon lang. So hindi doon lang siya naniniwala, nagtitiwala. Hindi po ganun. Naniniwala din naman yan sa ibang mga manggagamot. Kaya lang, kung doon sila gumagaling palagi at doon magaan ang kanilang pakiramdam, so doon talaga magpapagamot yung mga yan. So hindi usapin kung may bayad o wala, hindi po usapin yan sa spiritual. Ngayon, kung talagang naghahanap kayo ng walang bayad sa gamutan, maghanap kayo ng mga manggagamot na hindi nagpapabayad. So hindi na ako magbabanggit ng kung sino, no, kung sino may nagpapabayad o hindi na yan. So yun lang.
iyon nga ang katotohanan, ang kanyang Facebook account ay parang pagkakaalam ko restricted na o wala na talaga, no, sa ano ko. Pero gagawa naman yan, gagawa at gagawa yan. Siguro nag-ano lang yan, kahit naman sino nakakapanghinayang tsaka nakakapanlumo mga lods, no, kung mawawalan kayo ng Facebook account, lalo na kung yung Facebook account niyo ay legit na sa inyo. Katulad sa akin, eto may binabayaran tayo may blue check tayo, may binabayaran tayo buwan-buwan kay Meta. So itong blue check na to, ibig sabihin ito ay legit na sa atin. No, so iyon, hinihiling ko lang po sa inyo na nawa ay konting pasensya at konting lamig na rin kung may order man kayo, yun nga ang nangyari sa kanya. Kung hindi pa nakarating sa inyo yung order nyo, hindi po ibig sabihin na pinagtataguan kayo ng tao o ano. So may mga chat din kasi sa akin na parang nagwa-worries lang sila. Master, good morning. Paano po kung wala sang dasal ang kwintas? Hindi ko po maintindihan kung ano po yung sinasabi mong walang dasal ang isang kwintas. So, ayun, sa mga magpapagamot, wala po muna tayong gamutan ngayon dito sa amin, no? Kasi may aalis po kami mamaya, pupunta po kami Cavite, mag-house cleansing kami doon. Then, kung maaga-aga pa, matapos, pasyal na rin kami kay Lodge Nick, no, para mabisita man lang yung kalagayan ng ating kaibigan doon. So mapagpalang araw din. Salamat sa iyo, Commander Leon. So sino ito? Yung Arabo yung pangalan. Sino po ikaw, sir? So ayun, no, ipinagbibigay alam ko lang po sa mga followers niya. Ano lang, spiritual concern lang, dahil kasi manggagamot din yan kanino man. The Healing Manager. Ayun, si The Healing Manager. Shoutout sa iyo, The Healing Manager ng Espiritu Medica Cavite. Shoutout. Vince po, Commander. Ayun, shoutout sa iyo, Vince. So, ayun mga lods, no, sa mga nagtatanong sa gamutan ni Idol Nick Banayo, yun lang. Tuloy-tuloy naman ang kanilang gamutan. Ayoko lang pangunahan yung schedule. Baka magkamali ako ng ibigay sa inyong info. Sa pagkakaalam ko, Saturday siya ang gamutan niya. Kung makukuha ko yung kanyang cellphone number mamaya at papayag siya na ipopost ko o kaya yung Viber niya, tsaka WhatsApp niya. So, ipopost ko yun. Kasi mahirap po yung walang kapahintulutan. At doon nga pala, salamat nga din pala doon sa mga tao na ano, no, na tumulong at sumuporta doon sa mga matagal na bangayan namin ni Commander Tigre na natuldukan na, wala na. So yun, masaya lang ako, kaya ako lang binabanggit ngayon, masaya lang ako na nagkasundo na kami, kahit na alam nyo naman na talagang lalim ng idwaan namin dalawa. So yun doon sa mga namagitan, no, sa mga ano, so hindi na tama yun, hindi na dapat palakihin. Yun, tuldok na yun, wala na yun. At kaming dalawa, sa totoo lang, nagchat-chat na rin kami ngayon. Ako nga, alam ko kung nasaan siya ngayon. So, hindi lang siya makapag-live si Commander Tigre dahil siya po ay nasa Subic, no? Wala po silang gamutan. So yun, kinumusta ko siya kahapon. Dapat pupunta ako ron kasi pumunta ako ng Montalban, dadaan sana ako sa kanya dun sa bahay nila. So wala ring gamutan ngayon si ano, ang pagkakalam ko kanina sa live niya, Lunes ang gamutan nila. So kami rin, Lunes din po ang gamutan namin dito kasi wala rin po dito yung mga admin ko. Salamat sa paalala, Commander Leon, kay Nick Banayo, Ronald de la Carna Cabarce. So yun yung mga followers niya, nag-anoan din. So may mga followers din ako na followers din ni Lodge Nick, no? So yun, Ronald de la Serna Cabarce, pakishare na rin po
para alam po ng iba. Shoutout din kay Maestro G. So yun, Maestro G, kamusta ka na? Kailan ka ba kailan tayo magkakadao pang palad? Anong petsa na? Tagal-tagal na nating tropa sa FB. May bihira po kami mag-usap niya ni Maestro G. Bihirang-bihira. So, ayun, ayoko mag-angat ng pangalan o salita kung ano kami ni Maestro G. Basta yun, magkaibigan kami niyan. So, yun, marami, halos lahat naman sa spiritual, kaibigan natin. Ewan lang natin kung bakit may mga nangaaway na iba. Pero yun nga, yung sinasabi natin, no? Idol, bigkas ng KYH. PM ka na lang, Lods. Mahirap banggitin yan dito sa ano. KYH, hindi po yan bigkas. May basag po yan. May basag yan. So, ano ka na lang, PM ka na lang sa akin. Huwag dito sa live. Kasi, sarap ng hangin, grabe. Kita yung naggagalawan yung mga ano. So, yun, mapagpalang umaga sa inyong lahat, ano. Hindi naman sa, ano ngayon, wala naman tayong ibang sabihin. Ito ay isang paalala lang tungkol sa nangyari sa Facebook account ni Idol Nick Banayo. Yung kanyang YouTube channel ay di ko alam kung nahack ba o tinanggal siya ni Meta sa pagiging owner. So basta ang pagkakalam ko hindi na niya ma-operate. Then yung Facebook account niya ay wala na rin. Sad to say nga, sinasabi natin, nakakalungkot kasi alam nyo naman ang pagsisikap ng lahat ng mga manggagamot. Yun din yung kay Commander Tigre, hindi rin siya makapag-live. So, napagsabihan ko na naman yung mga follower ko, yung nakaraan pa na tigilan na yung pagre-report kay Commander Tigre, Leon ako ng Leon. Kay Commander Tigre, so nakiusap na ako nung nakaraan na tigilan nyo na yung pagre-report sa account niya. So, alam ko naman tinigilan nyo na. May nabanggit siya kasi kanina na hindi siya makapag-live si Commander Tigre dahil patuloy pa rin daw na may nagre-report sa kanyang account. So, sana masaya kayo dyan sa ginagawa ninyo na yan. Yung mga galit sa kanya. No, yun lang. Tigilan nyo na. Hindi naman maganda yung pinaggagawa ninyo. So, ako naniniwala ako wala na nagre-report sa mga followers ko ngayon kasi alam nila na natuldo ka na. Pero bakit yung iba, bakit kailangan yung i-report? Kasi unang-una, sabi ko nga, pareho ko rin manggagamot dyan. Nakakatulong din yan. Kaya, hindi naman usapin dyan kung nagkaroon kami ng sigalot nung nakaraan, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Pero dahil nga, yun nga, nagkaliwanagan kami na kapareho naman kami manggagamot, tigil na lang namin yung anumang usapin, anumang hindi namin pagkakaunawaan. So, natigil na yon, nahinto na yon. At magpatuloy na lang kami bilang parehong manggagamot. So, yun nakikita ko naman, nakakatulong naman to sa tao, talagang nanggagamot. Kita natin kung batero naman talaga. So, yun, sa mga nagre-report na mga galit sa kanya, kung may lihim kayo na galit o patuloy pa rin yung galit nyo, tigil nyo na yan mga lods. No? Hindi ko man alam kung ano yung galit nyo sa kanila kay Tigre, no, kay Commander Tigre. Hindi ko man alam kung ano yung simula ng galit ninyo. Tanging pakiusap ko lang, mag-ano na lang kayo, mag-usap na lang kayo. Katulad sa amin, nag-usap kami, nagkaintindihan kami dalawa. So, yun. Walang plastikan, walang anuhan, walang pagkukunwari. Kumbaga, naganap sa amin yung pagkakaunawaan. Nga, parang tropa ko, parang sanggandikit nga kami ngayon, parang tropa kami ngayon sa, parang kung ganun na yung pakiramdam. Maluwag sa pakiramdam na kaming dalawa ay nagkakaunawaan, no? So, yun, sana ganun din kayo, ganun din ang mangyari sa inyo kung meron man kayong problema kay Commander Tigre. Kung meron din kayo, hindi rin kayo pagkakaunawaan, mag-usap na lang kayo ng personal. Alam nyo mga lods, no, kung kayo man ay magkita ng personal, katulad sa amin, nagkahamunan pa, alam nyo naman talaga na muntik-muntika na tatakot man kayo o hindi.
alam ko naman sa atin sa spiritual hindi uso ang salitang takot, dahil alam natin sa sarili natin na may kanya-kanya tayong paniniwala at tiwala, no, sa Diyos Amang kay taas-taasan na tayo ay gagabayan. Pero ang tanging masasabi ko lang doon sa mga may problema kay Commander Tigre, kung kayo may problema kay Commander Tigre, mag-usap na lang kayo. Mahusay naman siya kausap sa personal, tsaka agimat ng mangyan. Ibig sabihin na wala pati YouTube channel ni Boss Nick. O Lods, agimat ng mangyan. Nandun pa rin, parang katulad sa'yo. Nandun pa rin yung kanyang, di ba yung sa iyo, hindi mo na rin mapakinabangan, hindi ka na makapag-post. So ganun na rin halos ang nangyari sa Facebook account ni Paring Nick. Yun nga, nakakalungkot yung mga nangyayari sa inyo. So wag naman sana mangyari sa akin yun. At wala naman akong maling ginagawa o pinapakita sa tao. So wag nyo naman akong awayin sa pamagitan ng report. Hindi ito pakiusap, kundi isang bagay na masasabi ko lang sa inyo. Wala naman kayong makikitang ano dun sa mga sa YouTube channel ko na mga karahasan o masamang salita, kundi nakakatulong pa sa inyo dahil binibigyan ko kayo ng informasyon pagdating sa spiritual. So ganun lang talaga. May mga tao na galit talaga sa isang manggagamot. Katulad sa akin, hindi naman tayo nagmamalinis. May mga nagagalit din sa akin. Hindi ko alam kung anong dahilan. Ganun talaga siguro. Nangyayari talaga yan. No, so ayun, sa atin sa spiritual ang kailangan lang mga Lods, sa totoo lang, yung pagkakaunawaan, hindi yung pataasan, pagalingan. Kung galing lang naman kasi, may kanya-kanya tayong galing sa katawan at hindi na natin kailangan patunayan sa isa't isa yun para magsubukan tayo. Yun lang ang masasabi ko. Hindi na natin kailangan patunayan yan sa isa't isa. Patunayan natin yan sa larangan ng pagkasama-sama sa spiritual. Doon natin patunayan yung mga galing natin. Bawa, gamutan. So, pwede naman tayong mag-conduct ng isang healing mission o activities na sama-sama tayo. Na kalimutan yung dapat kalimutan, yung samaan ng loob, kita-kita. At kung sakali sa personal, alisin lang natin yung angasan. Yung tipong pakitaan tayo ng angas. Lalaki kayo, lalaki din ako. Siyempre, pag inangasan nyo ako, aangasan ko rin kayo. So, yun ang pangit. Kapag nagkita-kita tayo, tanggalin natin yung angasan sa bawat isa. No? At huwag nyong ipakita na napakatapang ninyo na sobra. Kasi unang-una, dahil pare-pareho tayong mga lalaki, pare-pareho lang tayong matatapang. Wala naman duwag sa atin sa spiritual at naniniwala ako dun. Mapagpalang araw, Commander Leon, good morning po. Sabi ni JB nga pala. So, yun no, mga Lods, no, sa lahat sa mga nasa spiritual, hindi na natin kailangan magpakitaan ng pataasan ng ihi, ng 2025 na, Diyos ko po, galit-galit pa rin. Mabuti, iba naman to, lakas ng sounds, baka ma-restrict ako nito. Lipat ako sa loob, Lods. Ano lang, dumadaan, nagtitinda. Isigawan ko to Marirestrict ako kaya lang nagtitinda. Yaan na. So, yung kasi Lods, nakaka-restrict yung ganyang klase ng na mga tugtog para sa amin, mga nagla-live. So, iniiwasan din natin na magkaroon ng violation kay Meta. Mag-usap na lang maayos kung pareho lang mayroon gagampanan kasi parehas spiritual sa ama yun, Commander. Sabi ni Romanos JR. Tama naman, Lods, tama yun. So, kulit ni Kuya. Patugtog pa rin ng patugtog. So, ayun mga Lods, no? Tanging payo lang bilang nasa spiritual din, no? Tigilan na natin yung yung hindi pagkakaunawaan na dahil lang sa
pataasan ng kapangyarihan. So walang mataas na kapangyarihan sa atin. Pantay-pantay tayo dito sa lupa. Ang pagkakaiba lang natin, binigyan lang tayo ng kakayahan at karunungan sa espiritual. At natuklasan natin yung kasagutan sa lihim na espiritual. So yun lang ang kaibahan natin sa mga normal na tao. At yung ibang mga paghihimala na meron tayo sa sarili natin. So lahat naman tayo na nasa espiritual, may kakayahan. Lahat naman tayo na nasa espiritual, may mga tinatagong paghihimala o mga bagay na hindi nagagawa ng mga simpleng tao. So, hindi na natin kailangan ikwento isa-isa kung ano man yung mga yun. At least alam nyo na sa sarili nyo. So, lahat tayo pare-parehong meron ganyan. Kaya pantay-pantay lang. Kaya ang sa akin, no, mga lods, kung sakasakali man dumating yung panahon na tinatawag natin, lahat tayo, alam natin, isa lang naman ang layunin natin. At sinasabi ng ibang matatandang mga manggagamot, darating, malapit na dumating yung takdang panahon na ang lahat sa espiritual ay magsasama-sama. Ang kulit ni Kuya, ang sakit sa bungo, sarap sigawan. Tugtog ng tugtog, baka ma-restrict tayo nito. So, yun mga lods, ano, darating yung panahon na magsasama-sama ang lahat na nasa espiritual. At sinasabi din ng mga matatanda to, kaya binigyan ng Diyos ng kakayahan. Ito pa, aeroplano, dumaan. Kaya binigyan ng Diyos ng kakayahan ng maraming tao na kagaya namin na nasa espiritual. Darating ang panahon, no? Mamaya babasahin ko yung comment ko. So, darating ang panahon na magsasama-sama lahat ng mga nasa espiritual at magtutulong-tulong yun upang gampanan at lupigin yung gawa ng kasamaan. Siguro yung sinasabi ng mga matatanda na yun, yung pagbaba ng anghel, yung pagdating ng Mesaya, ng ating Panginoong Jesucristo na si Yeshua Mashiach. So, siguro yun yung sinasabi nila kasi wala namang katiyakan kung kailan yung panahon na magsasama-sama lahat ng mga manggagamot at nasa espiritual. Tuloy lang, Idol, mabuti mong gawain sa espiritual. Salamat, Idol Marlon Leo Martinez. So, pakashare lang po itong live natin para yung mga sinabi ko kanina at binanggit ko tungkol sa nangyari sa account ni Idol Nick ay kapag ka merong bagong open at mapansin tong video na to, so mabigyan sila ng informasyon kung ano ang kalagayan ni Lord Stick Banayo ngayon sa kanyang mga account. So si Gardong Putik nanonood sa atin, shoutout sa'yo. John Silvestre, shoutout sa'yo. So yun mga Lods, ano, isa lang naman layunin ng spiritual. Sa ngayon, standby muna tayo sa gamot. Paabot naman ng Yossi ko. Yossi ko, paabot naman. Standby muna kami sa panggagamot. Standby muna ang mga spiritual sa pagtulong, sa pagre-ritual, sa panggagamot o ano man yung mga ginagawa ninyo. Standby muna tayo dyan. So, kumbaga, tinetrain lang tayo talaga. Tinetrain pa lang tayo ng Ama para Maestro Prof. Albulario, shoutout sa'yo, mapagpalang umaga. So, yun ang masasabi ko. Lahat ng mga manggagamot sa ngayon, kahit ako, tinetrain lang tayo ng Ama na mahasa pa at mas maging mataas yung ating karunungan sa spiritual. No, hindi usapin dyan kung bago ka, kung kailan ka lang. But once na kayo ay nakumit sa spiritual, namulat sa spiritual, ginusto nyo mag-spiritual, pinagkalob sa inyo ang spiritual, lahat po tayo isa lang ang layunin ng Ama sa atin. So sa ngayon, kung tayo naggagamutan, kung ano man yung nagre-ritual man kayo, ano man yung ginagawa nyo sa spiritual, tinetrain tayo sa ngayon. Para pagdating sa takdang panahon na sinasabi ng mga matatanda, ng mga nauna sa atin, ay magsasama-sama tayo upang lupigin ang kasamaan. So sa Biblia, nakasulat doon kung kailan doon, sinasabi na ang lahat ng mga mabubuti at lahat ng mga anghel ay magkakasamang masusumpungan ang ating Panginoong Jesucristo. So siguro yung bukod sa pagsundo, kasi merong matandang, ma-share ko lang sa inyo. Alam nyo naman, mga matatanda talaga mga kasama ko sa Banahaw noon. Kaya, napaka-matured kong kausap sa spiritual. Ang laging sinasabi ng matatanda sa akin, sa mga, payo ko dun sa mga mainitin ng ulo na mga nasa spiritual, yung gusto nyo digmaan ng digmaan. Normal yan. Kasi kayo ay nasa spiritual,
kayo ay mga pulahan, kayo ay may mga tangan, normal, may mga gabay kayo, no? Lahat naman tayo may gabay. Wala naman tao na walang gabay, kahit na sa mga nagtatanong, meron po ba akong gabay, Commander? Tanging masasagot ko sa inyo, lahat po tayo binigyan ng gabay. Kung wala tayong gabay, maya't maya nadidisgrasya tayo. Minsan, hindi ninyo maipaliwanag, madadapa kayo, hindi matutuloy. Sipin nyo, matalisod kayo na parang mayroon sa inyong sumalo, kaya hindi kayo tunay na bumagsak. Ingat, idol, sa mga ginagawa mo. Jonel Sulit, thank you po, Lods. Marcos Canete, shoutout sa iyo, mapagpalang umaga. Pasensya na po sa hindi ko mga nababasa, no, na iba. Nababasa ko po, pero Norris Arebo, PM po. Sige po, mamaya, nakalive pa tayo. So, nababasa ko po, hindi ko lang mabanggit kasi nagpapaliwanag tayo sa ngayon dito sa live. Yun nga mga Lord, sinasabi ng mga matatanda noon na lahat tayo, at isa pa noon, meron tayong mga gabay, lahat ng tao, nasa spiritual ka man o wala, simpleng tao ka man, ano man yung estado mo sa buhay, hindi ka man manggagamot o simpleng nagtatrabaho ka lang, kay pulis ka, kay doktor ka, lahat po tayo may gabay. Kasi kung wala tayong gabay, maya't maya tayo nadidisgrasya. Sa matatalim na bato, sa mga talisod, sa pwede kang malaglag, pwede kang masagasaan, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, na paulit-ulit na nangyari sa buhay natin, bakit meron tayong tinatawag na kaligtasan? Bukod sa paniniwala at pag-iingat ng ating amang kaitastaasan, no, binigyan niya tayo ng gabay ang bawat isa sa atin. So ngayon, ang pagkakaiba lang sa spiritual, ang masasabi ko lang, ito yung katotohanan. Magkaiba ang gabay ng mga taong nasa spiritual at iba naman ang mga gabay ng mga normal na mga tao lamang. Sa mga nasa spiritual, ang ipinagkaloob ng Diyos dyan, karaniwan mga mandirigmang spiritual, lalo na sa mga kombatero na mga katulad ko, sa mga manggagamot na katulad ko, sa mga ritualist na kilala natin o anuman, mas mas mataas lang, mas ahid lang yun doon sa mga normal na tao. Kasi kailangan namin makipagdigma. Kayo naman, hindi nyo naman kailangan makipagdigma. Ang kailangan nyo lang, yung aalalay at gagabay sa inyo sa araw-araw. So, ganun din naman kami. May gabay at may umaalalay din sa amin, pero meron mga nag-aalaga sa amin na mga gabay namin na nakikipagdigma din sila. Katulad ng pakikipagdigmaan na ginagawa namin. Sa tingin ninyo, kapag kami ba ay nanggagamutan, kami lang ang dumidigma o pumubuksa. So hindi po, ang gabay po namin ay tumutulong din yan. Tumutulong din habang kami ay nanggagamot. Totoo yan bro, sa gabay o sa Bisaya, abyan. Abyan sa Bisaya. Sabi ni Jesselito Benitez. Salamat sa info Lods kung ano ang katawagan yan sa Bisaya. So, ayun. Yun lang ang pagkakaiba. No, kapag ka ikaw ay isang manggagamot, bibigyan ka ng mandirigma o manggagamot din na gabay. Kung manggagamot ka, manggagamot din na gabay. Kung ikaw ay kumbatero din na gabay. Kaya po sa mga nagtatanong kung bakit nagkakaroon ng away-away pagdating sa spiritual, pareho lang naman silang manggagamot. Kasi mga gabay po namin hindi rin nagpapatalo, hanggang hindi rin nagpapatalo yung kalooban ng isang manggagamot. No? So yun po yung kapaliwanagan. Hindi lang po kami ang nag-aaway-away niyan. So may yung mga gabay din namin nag-aaway-away yan. Hindi na ayun, meron ditong isang nagpato. JB nga pala, ako po Commander, nasaksak tapat ng puso pero buhay pa ako. Yan ang may gabay. Di pinahintulutan na matuluyan ako, salamat sa Ama. So, yun yung mga sinasabi natin mga Lods. Bukod sa dakilang pag-iingat ng ating amang katastaasan, ay meron din tayong mga gabay na nag-iingat sa atin dito sa lupa. Kasi ang Diyos nga kasi hindi bumababa sa lupa. Kailanman. Lagi po natin tatandaan, kailanman. Hindi po yan bumaba sa lupa at kailanman ay hindi yan sumasanib sa tao. No, yun. Kahit nung panahon pa po ng mga ninuno natin na sila Haring David, sila Ismael, sila ninunong Noah, Moises, so wala pong sumanib, di ba? At hindi rin siya nagpakita sa tao. So gumagamit siya ng mensaherong mga anghel, dahil kung magpapakita yan sa tao, yung aura pa lang niya, nakakasunog na yun, sasabog yung ating kaluluwa at katawan, magkakapilas-pilas. Tapos
sasanib pa kaya siya sa tao. So walang ganun. Doon lang po tayo sa makatotohanan, no? Sana maintindihan niyo yan. Bago kayo maniwala at magtiwala sa mga taong nagsasabi na sila ay nasasaniban ng Diyos, mag-isip-isip po muna kayo at basahin natin yung Biblia para magkaroon ng linaw at kasagutan sa inyo kung talagang itong taong sinasaniban daw ay totoong sinasaniban ng Diyos. So nasa Biblia ang kasagutan at wala naman talaga nakakayahan ng tao na tanggapin ang espiritu ng Diyos sa ating katawan. So hindi sasabog tayo. No? So ayun mga Lods. At yun lang ay tanging kapaliwanagan lang sa inyo na maibibigay ko. So yun, at doon naman sa mga sinasabi ng matanda, i-continue lang natin na yung mga nasa spiritual katulad sa amin, sinasanay pa kami. Lods, paano pala magkaroon ng gabay? So, Lovely James, siguro kung nakikinig ka ng maayos, maintindihan mo kung paano magkaroon ng gabay. Ang tanging kasagutan lang dyan yung sinabi ko kanina, na lahat tayo ay binigyan ng gabay. So, hindi pwedeng wala kang gabay. Kung tinatanong mo na paano magkaroon ng gabay, kung wala kang gabay, hindi ka naaabot sa buhay mo ngayon. Yun yung katotohanan. Bata ka pa lang na maliit, na dadapa ka, hanggang sa paglaki mo, napupunta ka sa mga delikadong lugar, pero bakit hanggang ngayon buhay ka pa rin? Kung napahamak ka man, maidlang, no? Kung may nangyari man sa'yo, maidlang. Ibig sabihin, hinahadlangan ng mga gabay mo yun. Ibig sabihin, may gabay ka. Kaya hindi natin pwedeng itanong sa akin kung paano magkaroon ng gabay. Ang tanging makakasagot doon yung amang kay taas-taasan dahil siya ang nagbibigay ng gabay. At wala rin akong alam, no, ayon sa binasa ko sa Biblia at sa lihim na karunungan, walang kakayahan ang isang tao na magbigay ng gabay sa kapwa niya tao lamang. Nakakapag-utos kami sa mga elemento, nakakapag-utos kami sa mga anghel, no? Hindi nga tawag doon utos kundi pakisuyo. So, wala kaming kakayahan magbigay ng gabay sa isang tao. So, kung may nababalitaan kayo na nagbebenta daw ng gabay, bahala sila dyan. Yung iba sinasabi, ang gabay niya 200. Sana all na lang. So ako, meron ako mga tinatawag na sariling alaga. Nakita nyo naman, napapanood sa mga video, no? So napapanood nyo sa video na yung mga elemento na na nahuli ko, napapasanib ko sa katawan ng mga ginagamot ko, sinasabihan ko, napapayag ka ba na ikaw ay maging kasakasama ko sa gamutan, kasakasama kita sa araw-araw, at ako ay gabayan mo, no? May presyo pala gabay, Lods. Oh, may napanood ako niyan, may nabasa ako sa post, no? Nasa mga gusto daw magkaroon ng gabay, pag-usapan daw ninyo. Mag-PM kayo sa akin, pag-usapan natin kung gusto nyo magkaroon ng gabay. Natawa na lang ako doon sa post na yon. Tapos, mga ilang araw may nag-chat sa akin. Sabi sa akin, Commander, nakita ko yung comment mo na emoji na tumawa ka doon sa post. No? Sa post nung ganyan-ganito sa grupo. Na kung sino daw gusto ng gabay. Kasi nag-comment ako doon, emoji lang, tawa. Wala na, hindi na ako nag-comment. Tapos nag-PM daw sila, binebentahan siya ng gabay. Ang isend lang daw sa GCash, bibili daw ng prutas itong tao na to, bibili ng prutas, ano? Maraming prutas, iaalay daw doon sa gabay para daw sundin siya na pumunta doon sa bumili ng gabay. Medyo nasasamit daw, natatawa kasi ko. So, ayun. Tinanong ko, kamusta naman yung gabay na pinadala sa'yo? Wala daw siyang maramdaman. So, ayun, sayang yung pera. Wala akong ganun, mga idol. Sa akin nga, kapag ako nanguhuli ng elementong namiminsala, nauutusan natin yan, na pumasok, ganun. Yun nga sinasabi natin, no? Ayun. Lods, bakit ang mga gamit habang tumatagal lumalaki? May buhay.
Jerry Habinis. So yun ang ibig sabihin, may buhay. Kaya lumalaki ang mga yan. Parang katulad ng batong buhay, bato man siya pero lumalaki dahil may buhay. At nasa pag-aalaga mo yan. Kung nakikita mo masigla ang gamit mo, lahat po ng tao may gabay, ngunit hindi po natin ito nakikita. Kung wala tayong ikatlong mata at wala tayong alam sa spiritual. So yun, maaari din. Pero Lods, kahit wala ka sa wala ka sa spiritual, kayang-kayang ipakita sa iyo ang gabay mo. Depende na lang sa tao na kaharap mo. Kung paano niya ipapakita sa iyo ang sarili mong gabay. Sa akin, may mga ganyan kaming ritual na ginagawa dito. No, hindi ko lang pinapakita sa inyo sa YouTube. Nako, malaking tampalasan yan kung may nagbebenta ng gabay sapagkat lang lahat ng tao may gabay. Sabi ni Jesse Lito Benitez. Tampalasan talaga o sinungaling matatawag doon kasi may kanya-kanya naman tayong gabay. Lahat ng tao may gabay. Tapos may yung iba gusto nila marami silang gabay. Sabi ng yung sa akin kung bukas ang third eye niyo kagaya nga ng sinabi, makikita niyo gabay ko. Minsan may mapapansin kayo ng mga nakatayo sa likod ko, minsan naman parang nag-iiba yung mukha ko, minsan bumabata, minsan matandang-matanda. Ang dami po nagsasabi sa akin sa comment. Minsan naman binata na hindi nila maintindihan, minsan mukha akong lalaki, babae. So, yun po ay naayon sa gabay na sumasampa sa atin. Kaya tayo parang nakikita nyo nag-iiba-ibang anyo, nag-iiba-ibang aura. Yung sa akin, kung nakikita nyo ganun, hindi ko masasabi na ganun karami yung gabay ko. Basta ang masasabi ko lang sa inyo, marami kong mga hinuhuli na kinakausap sila na pwede bang sumama ka na sa akin, yung maging kasama kita sa gamutan. Ang turing ko dito sa mga to, sa mga elemento na pumapasok doon sa mga pasyente, ang turing ko dito mga kaibigan, hindi alipin o hindi gabay. Kasi ang tanging magbibigay ng gabay sa atin, yung amang kay tastasan. Wala tayong karapatan na kapag ka nakahuli tayo sabihin natin, pwede ba kitang maging gabay? So hindi pa pwedeng ganun. Kasi kapag ka naging gabay mo yun, sasakupin ka nun. Kung, alimbawa sa akin, yung mga nahuhuli ko, may mga itim na elemento. Kaya nga may nagsasabi sa akin, Commander, minsan may itim kang aura. Why not? Bakit hindi? Wala namang problema doon kung maitim akong aura eh. No, hindi yun yung problema. Ang problema doon kung budhi ang maitim. Kung ang aura natin ay nakikita nila maitim, kung ang gabay natin ay nakikita nila maitim, walang problema doon. Ang problema doon, kung itim na nga ang gabay mo, itim pa ang aura mo, sa itim mo pa ginagamit yung karunungan mo. Yun nga yung sinasabi natin, at itim pa ang budhi mo. No, yung kalooban na tinatawag, yun yung mahirap nun. So sa atin, kay itim man yung gabay nyo, kay puti man yung gabay nyo, wala kayong magagawa. Dahil yan ang ipinagkaloob sa inyo. Kagaya sa akin, kung may nakikita ko yung may mga gabay akong itim, nakikita nyo naman kapag ka naggagamutan ako, pag may nahuli ako, itim naman dirigmang tikbalang, ganyan, halimbawa nahuli ko. So sinasabihan ko yan, o sige, kapalit ng ginawa mo, na pamimirisyo sa tao na to, sinasabihan ko siya, ikaw ay magiging kasama ko sa gamutan. Papayag ka ba? Ngayon kung hindi ka papayag, ikukulong kita. So nakita nyo naman na mayroon kulungan tayo na kristal, na bato. So doon ko sila kinukulong. Pag hindi pumayag, ikinukulong ko. Pag pumayag, sumasama sa akin. So ibig sabihin, iyon ay matatawag natin, tumutulong din silang maggabay sa'yo, pero hindi sila katulad ng lehitimong gabay na ipinagkaloob ng Ama sa'yo na sinasakop yung katawan natin. So, paano sinasakop? Kung ano yung nagiging ugali nila, ganun din yung nagiging ugali nyo. Rexum Dei, shoutout sa'yo bro. Pagpalang umaga. So yan yung mga kapatid natin sa spiritual, na mga nagpapa-shoutout sa atin. So yun yung isang mga kapaliwanagan mga lods. At ang masama pa niyan, kung sasakupin kayo ng gabay ninyo, halimbawa ang gabay ninyo itim, sasakupin kayo, lagi na kayong galit, lagi na kayong negatibo, mali po yun. Dapat ang gabay mo ang nagpapasakop sa'yo. So yun, shoutout din sa nanonood na ating, paano ba natin sabihin, AFP, kasundaluhan na si Sir Ronald. So yan yung mga namit natin sa Mindoro. So yan mga kaibigan natin na mga sundalo. So ayun, nag-firing kami doon, pinakain kami. Sila pa nagluto sa amin nung bumisita kami doon. Nakakahiyaman pero yun yung katotohanan.
ano niya mga yan, down to earth na mga tao. Isipin mo, sundalo, pinagluto pa kami. No, tsaka isang kaanuhan sa amin yun, isang kagalakan sa amin na makakilala tayo ng mga ganyan, maging kaibigan natin. Commander, pwede po ba makabahagi ng mutya mo? Pwede naman po, basta PM ka lang, Lods Rowell. So, yun lang ang masasabi natin sa mga, yun nga, no, kaya tayo nag-live dahil sinamantala natin yung pagkakataon na maipaliwanag sa inyo kung ano ang nangyari sa Facebook account at YouTube ni Commander Bantugan o Nick Banayo. So, yun, sad to say talaga na wala na yung kanyang YouTube at Facebook. So, yun, sa magpapagamot sa kanya, every Saturday ang kanyang gamutan. Commander, may haring goma ka po ba pang baon? Wala, Lods, wala tayong haring goma. So, yun. Balak nga sana namin ngayon, akyat kami ng Banahaw. Ang problema naman, may gamutan bukas. May mga pupunta na may pumunta rito kahapon, hindi kami inabutan, sabi namin balik na lang ng Monday. So hindi kami makakakyat ng Banahaw. Pero mamaya tuloy kami sa Cavite, house cleansing. May house cleansing o house blessing sa amin dyan. Then kung may gagamutin, manggagamot na rin kami. Then diretso kami kay Idol Nick. Pasyal kami. Sana nandun. Kasi kapag dating po ng linggo, wala po siya minsan maalis. John Renz Kundaya, shoutout sa iyo. So yun, mapag-umpalang umaga sa inyong lahat. Ano? So sa lahat ng mga nanonood sa atin, pakishare na lang po, pakiusap lang, pakishare lang po itong video natin para makarating sa mga dapat makapanood nito kung ano ang nangyari sa account ni Lods Nick Banayo. So yun lang, konting kapaliwanagan lang ako doon sa mga tanong ninyo. Ang dami kasi nagtatanong dito tungkol sa mga gabay. Commander, pwede po ba sumama sa Banahaw sa inyo sa mahal na araw? Pwede naman, lahat po kayo pwedeng sumama. Sa lahat ng mga gustong sumama sa atin sa mahal na araw, pwede kayong sumama. Ngunit meron po tayong gastos na ambagan. Ngayon, kung kayo ay makikipagkita na lang sa Banahaw, meron kayong motor, kasi yung gastos lang po na yun na inaambaga natin para po sa sasakyan, mag-aarkila kami ng sasakyan. Ira Amore, shoutout sa iyo, mapagpalang umaga. Hello din sa iyo. So, ayun, mag-aarkila kami ng sasakyan dahil kung wala kayong sasakyan, siyempre sasakay kayo doon, hindi ko naman pwedeng sagutin yun. So sagot po ninyo, mag-aambagan na lang pagdating sa sasakyan, sa pagkain. At sama-sama tayo doon. So magtatahas, mananalangin o magpapanata. Tuturuan ko kayo at bibigyan ko kayo ng mga dasal na pagpapanataan ninyo. At wag na wag po ninyong dadayain ang inyong sarili kapag pinagtahas ko po kayo. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, mahirap ang gagawin. Pero nakaluhod lang naman kayo. No, nakaluhod lang kayo habang kayo ay nagtatahas. Pero, Commander, aalis po ba kayo dyan sa bahay mo mamaya? Nasabi ko na po, wala po kami rito. Diba? Nasabi ko na ng paulit-ulit yan, wala po kami rito at kami po ay nasa Cavite. Mag-house cleansing kami. Mapagpalang umaga kay Pineda Sorio, Silito Jr. At doon sa yan, mga bagong member po natin yan ng batch 25. So batch 25 yung mga yan, mga bago sa atin. First time ko lang po makakapunta doon, Commander. Okay, sige. Kung pwede dito tayo, pag dito tayo mag-meet up, ibig sabihin yan, kasama ka sa ambagan sa sasakyan at sa pagkain. Yung ibang mga gustong makipagkita, doon na lang tayo magkita-kita kay Ate Aida, no, sa tindahan. Doon naman kasi ang paradahan. So kita-kita na lang tayo doon, then sama-sama tayo magtatahas at tuturuan ko kayo kung paano magtahas. Yung tamang pamamaraan ng pagtatahas. At ayun, ito ay sa April na. Maraming sasama talaga. Kilala mo po ba si Maestro Ungab? Kilala ko, na papanood ko. Maestro Prof. Albulario. Napapanood ko, kilala ko. Pero hindi kami ganun kaano.
ka magkakakilala. So, yan, nagka-problema din sila ni Nick Banayo dyan. Pwede po, Lods. Pwede ako mag-ambag. Wala pong problema, Commander. Okay, sige. So, ayun lang. At magdala kayo ng puting damit at puting pajama. So, yun po. Purity kasi. Purity. Pag tayo ay nagtataas, dapat malinis yung ating ginagawa. Malinis yung ating kalooban at ating sarili. So, hello din po kay Ma'am Veronica Beltran. Shoutout po sa iyo, Ma'am. So, ayun sa mga nagtatahas, kailangan po natin, okay naman po, Ma'am. Kayo po, kamusta na din? So, ayun, pag tayo ay magtataas, kailangan, hindi lamang po sa ating kasuotan tayo malinis, maging sa ating sarili, yung tinatawag na paglilinis, kagaya ng pagdarasal ng Anima Christi. So, yun po isa. Harold Jones Sambrona, mapagpalang araw sa iyo, Lods. Pa-shoutout, watching from Aklan. So, yung shoutout kay wala, Harold Jones Sambrona, shoutout sa iyo from Aklan. Jason P. Boy Tison, shoutout sa iyo, mapagpalang umaga. Arnold Lilo, so is watching, shoutout sa iyo, Lods. So, ayan mga Lods, pa-share na lang itong video na to at napaka-importante nitong informasyon na to para makarating dun sa mga follower ni paring Nick. Dahil namumblema siya dun sa account niya. Yung iba kasi hindi alam kung paano siya makontak. Bumitaw sa tubig. Hindi, inano ko. Ayun. Ayun mga Lods, gumawa kasi ko ng koi fish. Ang cute. Gawa siya sa koi fish na acrylic. So, ang daming bato dun sa loob. Mga bato na gemstone. Yung tumigas na. Dapat ito. May mga tinitrim kasi dito. So, ayun. Yan lang ang ginagawa natin sa ngayon kasi hindi pa kami aalis. Magluluto pa si Mrs. Kung gusto nyong humabol, hindi na po kayo makakahabol kasi maligo pa ako mamaya. Sabi nga, ligo-ligo din pag may time. Maligo pa tayo mamaya, then aalis kami. Mag-house cleansing tayo sa Cavite. Commander, ano yung alog? Ano ang bisa niya? Yung batong alog, pag sinabing batong alog, may bisa yan na hindi pinuputukan ng baril o hindi tinatablan ng bala. Minsan may liwas, ganun. Depende sa kanyang kakayahan. Kung kanyang kakayahan ay hindi pinuputukan o kaya naman ay may kakayahan siya na kabal sa bala. Tigas. Kung inabot na ng pagtigas, binabad ko kasi sa tubig. Kasi ayaw niya bumitaw sa ulmahan, mga idol. Baka grinder na lang ang dito. Sira yung gunting natin. Yeah. So, ayun, sa lahat ng mga gustong mag-order ng mga ganitong gawa, para sa bahay po ito ay dinidisplay sa bahay, cute niya. Yung mga nakikita nyong iba-ibang kulay na yan, iyan ay mga gemstone, kagaya ng nakikita natin dito sa harapan natin na tinatawag na green jade. So, yan, mga laman. Green jade. Ito, tawag dito watermelon, pero ang tawag po dito ay mixed type. So, halo-halo siya dyan. May amethyst. Then, meron din tinatawag tayo na lapis lazuli. So, yan yung ating mga gawa dito na gawa sa acrylics. At hindi pa dumating yung ating order na acrylic liquid para tayo ay makagawa ng marami. So, mamaya may papakita ko sa inyo maraming ginawa natin. Salamat po sa nag-send ng stock. So, ayun, mga lods, sa spiritual, hindi dapat tayo ay nagmamadali. Sa spiritual, hindi dapat tayo ay nagmamataas. So, ang kailangan po lang ay pagkakaunawan ng bawat isa para mabuksan po natin yung tinatawag na pagkakaintindihan. Kasi, kung puro galit at puro digmaan ang alam natin, medyo mahirap po yung ganong klaseng sitwasyon sa atin sa spiritual. Either na talaga nangyayari na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan, pero wag nyo na pong patagalin.
mas mainam na pag-usapan nyo kaagad dyan, magkasundo-sundo, di ba? Angelica B. Angeles, shoutout sa'yo. Ping Rapisora, magkanong bracelet na Dignum? Ang bigayan po natin doon sa Dignum bracelet na nag-trending sa atin ay 1-2. Kasama na po yung shipping. Then kasama na rin po yung mga free. No? May mga free po na kasama yan bawat order. No? So, medyo may kataasan dahil napakarami po ng nakaukit po. Ayan. Pakita naman natin yung ibang mga gawa natin dito. So, meron tayo ditong ready na to. Ready nito mga lods. Itong mga bao na walang mata. Kasi pinakita na natin nung isang araw no, kung gaano karami yung bao na walang mata natin. Yung buo pa. So, ito ay ready na. Pwede na kayo mag-order. Available na. St. Benedict. Na ang likod ay St. Benedict pa rin. Prespico. Na ang likod ay Saturn naman. So, pinakita na rin natin kung paano kargahan yan. At ito naman yung mga gawa nating pang-display sa bahay upang makahatak ng swerte. Ito, tunay na green jade to. Medyo may kamahalan yung kuha natin dito. Kita nyo yung kulay. Ibang-iba. Gemstone siya. Pampaswerte sa bahay, sa tindahan, sa negosyo. Then, ito rin. Citrine. Pampaswerte sa bahay, sa negosyo. So, puro pambahay ito sa sasakyan. Parang may nabasa tayo. Shoutout from Camarin, Caloocan. Shoutout kay Magalaw, LG Angie Banot. Pagpalang umaga rin sa ating admin na si Ay Gomez. So, admin po natin yan mga lord, si Ay Gomez. Admin spiritual, so lahat na. Ito naman ay merong nilagyan natin ng gemstone na tinatawag na Tiger Eye. Ito naman, bato omong itim na malaki. So, ito na ay pangontra. Sa bahay naman to nilalagay at sa sasakyan. No, may pangontra. Gusto ko pong matuto niyan. O sige, punta ka rito, lady. Tuturuan kita nito kung paano gumawa. So, ito napakaganda. Kung may pangontra tayo sa ating katawan, kailangan sa bahay natin may nilalagay din tayong pangontra. Hindi nga pinapasok ang bahay mo, pero ang bahay mo naman ay puro negatibo. So, ito naman ay mix type ang ginawa natin. Pero, meron pa rin tayo ditong mga gemstone na inilagay. At napakagaganda ng laman yan sa loob na mutya. No, sa nagtatanong, mag-PM na lang kayo kung magkano yung price nito. Yan. So, pang-6, pang-7. Ito yung sinasabi natin na maganda, oh, na itlog. Mutya ng itlog. Napakaganda nito, wala pang nakakakuha. Baka magustuhan ninyo. Opo, Lenny Rio. Tama po. So, ito, ganun din. Ilan na sila? 2, 4, 6, 8, 9. So, 9 pa lang yung nagawa natin. Medyo malagkit pa ito. Ito ay mutya ng itlog din. Then, may gemstone na kasama. Ito naman ay, wow, amethyst. Ito yung wow na wow. Ang ganda ng combination niya, black, tiger eye, then amethyst. May mga patungan pa yan mga logs. Ayan, eh. Hindi ito butas, transparent lang siya. Hindi siya butas. Tapos ito may 4 na mutya, oh, nakasama. Heart shape. So pwedeng pang regalo sa inyong mga kaibigan sa spiritual o sa inyong loved ones. So ayan mga lods, mga patungan. Kung kayo naghahanap ng patungan ng inyong mga mutya ng itlog o moonstone kagaya nito, ito combination niya. Dahil siya ay green din yung kanyang patungan. At may gemstone na jade. Green jade sa pampaswerte. Ito pangontra at pampaswerte, pinagsama natin. Ito rin yung isa. Napakaganda, kala mo maliliit na omo mga lods. Tapos may mga gemstone din na ganito. Kung gusto nyong ikwintas, mga simplihan lang. Meron pa tayong ginagawa dito na cross na violet. So, green jade, amethyst, clear quartz, lapis lazuli, then rose quartz. Sa toto, sa personal medyo pink siya, pinkish siya. At yung ating half moon.
na napakaraming sangkap. So napakaganda niya. Napakainam na pampaswerte at pangontra. Meron din maliliit dito mga lods. So yan yung ating mga sariling gawa. At ito yung kanyang mga hulmahan. Meron pa nga tayong tinatapos dito eh. Ayan, nakabaliktad pa yung Santo Niño. Ganyan po ang paggawa niyan, baliktad muna sila. Yan, pag itinayo. Ayun, kay tabakat yung Santo Niño. So, hindi pa siya tapos. At itong bagong gawa natin na koi fish na pampaswerte, protection na rin. So, maganda to sa sakyan, mga lods. Ganda oh, may mata pa siya. Cute, diba? So magtatry akong lagyan ng mutya to. Parang nilunok niya yung mutya, no, transparent. Kapag ganito, lalagay ko sa loob. So, ayun, PM lang mga lods sa gustong mag-order ng gemstone with mutya at mga baon na walang mata. So, yun. Dahil kami ay may lakad, kailangan namin magmadali. Bakbakan na naman ito, sunod-sunod na naman yung house cleansing natin. Sa lahat ng mga gustong magpagamot na hindi kayang tumayo, nag-home service kami. Kami po pupunta sa inyong bahay, sagot nyo na lang po ang aming gasolina. Then sa mga kaya naman tumayo o kaya nyo pumunta rito, punta na lang kayo dito sa amin sa Antipolo Rizal, sa Kogyo. So, lakas ng hangin, nakakatuwa. Wala naman, matindi naman ang init ng araw. Pero kung makikita ninyo talagang lakas ng hangin. Kawawa naman tong mangga ko. So, ang dami niyang bulaklak. Pagka namunga to mga lods yung mga nagpupunta rito, pwede kayong manguha dyan. Mangga natin. Oh. Napakarami niyang bulaklak. May mga maliliit na bunga, pero buyag. Sana ay mabuo at mapakinabangan ng mga pumupunta rito. Then may star apple tayo dito, nagkakandalaglaga na lang, nananawa na sila. Ang daming bunga. Star apple. Yung mga pumupunta rito, akyat-akyat dito, may rambutan din doon sa likod ng bahay namin. So, yun, ito yung paligid kung nakita ninyo. Nature fresh talaga. Yan yung gamutan natin. Ito naman yung bahay ko. Pag tinignan natin doon, puro bonsai yan mga lods. So, ganon ka-fresh dito sa lugar namin. Kaya kahit dalawa lang kami, kita nyo, dalawa lang kami nandito sa bahay. Okay lang, pero medyo boring minsan kapag ano. Ito naman si Mrs. Hindi na boring kasi ang dami namin alagang hayop dyan. May monkey pa nga rito eh. Pakilala ko sa inyo si Chona. Chona? Dali. So yan, yung ating monkey na si Chona. So napakabait nun. Dito. Dito. Ano lang siya, kung minsan nagugulat. So JB nga pala, nasa Antipolo daw sila. Chonang. Minsan may sumpong siya, masungit siya. Minsan naman, nangyayakap, lambing-lambing. So ito po yung sa mga nagtatanong bakit tayo nagkang ganito. Ito po ay endangered species na ng mga klase ng mga unggoy. Na ito po ay nahuli ng bitag sa bundok nang tayo ay pumunta sa bundok. So ayan, inadapt natin siya, inalagaan natin siya kasi kawawa naman. No, yung ibang unggoy doon putol ang paa, putol ang kamay, so para silang mga tao rin. Siyempre, inadapt natin para maalagaan din sila. May buhay din naman yung mga yan. Kawawa naman. Sila ay napipinsala sa kagubatan. Kaya dito, inalagaan natin, tinuring natin na parang anak-anakan. Napaka-cute po niya. May sugat siya. Kinagat po siya ng aso. Yun, nag-away sila nun, yung bagong panganak. Nakawala siya. Sinambunutan niya si... pangalan nito Chuchay. So yan yung alaga natin, mabait. Yung asawa niya si Chico. Ito naman yung kanilang dalawang makulit na anak. Ito naman yung mga rabbit ko. So nagbe-breed tayo ulit. Dati dumami yan halos 100 pieces. At si Snow.
Snow! Ayan mga lods, oh. Oh. Yan, tinatawag tayo kumakaway-kaway. Snow! Yung napaka-cute nating si Snow. Kaya ito naman yung mga bantam. Tapos meron tayo dito mga Chinese chicken. Napakaganda. Tapos yung ating mga kakaibang klase ng tekalaps o kalapate. Yung mga ibon dito, nandun na sa kabilang kulungan. Pinagsama-sama ko na silang lahat. Tapos muscle type na manok. Lalaki ng muscle ito. Nangingitlog. Mga bato-bato na nahuli ng bitag. Mga nahuli ng bitag yan mga lods. Tapos hindi tayo ang nagbitag. Kumbaga yung iba niya pinakawalan natin. Ito inalagaan natin. Mga crew kung tawagin nila. Tapos ito naman yung aking semi-resort dito sa likod. So napakalawak niyan. Hindi na tayo makakarating dyan. Dahil nakapatay yata yung wifi dahil umalis sila. So, hindi natin malilibot, hindi pa tapos yung swimming pool. Dito rin tayo nag-ritual. Sana may pag wala atras tayo. So, hindi pa nagdilig yung mga alaga ko. So, ayan mga lods. Diyan ako nagre-ritual. May mga bungo-bungo. So, ayan dito yung sa pampaswerte. Ito naman yung napakarami natin bato omo. Fountain. So, ito ay tulay. Yun, bumalik tayo mga lods. Hindi kaya ng wifi. So, malawak pa yan. Hanggang dun yan. Nasa 1,000 square meter yata. May get itong aking lote. Hanggang dito sa baba mga lods. Yan, puro bonsai din. Ayan yung aking grahe. So yan, malilibang kayo rito. Promise, napakaganda dito. Sa mga gustong pumasyal dito, pasyal lang kayo. Yan, si Motmot, si Mimi, yung ating sports car type. Si Mimi, then ito yung ating charge. Tapos, ito yung isa nating grahe. Ayun, may batang makulit. Yan, pinagawa ko yung ring na pambundok namin. Ito naman yung ating church. Diyan tayo nang gagamot. So kung tatagos tayo dito sa lihim na lagusan, sana yung ating wifi. So parang nalibot na kayo, no? May wifi doon sa likod, hindi nagko-connect. Baka pinatay nung mag-asawa. Kaya kasi umalis sila. So ito naman, yan, sakyan natin nandun sa kabila. Ito naman yung ating mga bonsai na araw-araw nating pinagmamasdan. Ito namunga na to, nakaraan. So hindi maganda yung pagiging bonsai nila ngayon, yung kanilang mga dahon. Dahil tag-init, pero pagdating ng tag-ulan ay yayabong na naman sila. So yan, meron silang mga dead mga patay na katawan. So yan. Yun yung aming bahay. Ito naman si Mrs. Hello. So ayan yung ating mga bird. Chip 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 chip. So ayan, mga mababait po sila. Maamo sa tao. Ito naman yung mga kalapate natin na akala po ninyo ay pabo. Nakita nyo po yung buntot. Napakaganda ng buntot niya. Tapos yung kanyang paa, ayan ako nakikita ninyo. Yung kanyang paa po ay so mga mahal po yan. Mga isa sa mga collection natin. Kasi ito may dalawang naghahalikan dito na lovebirds. Medyo malabo mga lods against the light. Tapos ito naman. Yan. Kahit lapitan nyo sila, hindi sila lumalayo. Pag pumasok kayo dyan sa loob ng kulungan, lalapit lahat yung mga yan. So maamo sila. Yan, kita nyo po yung buntot. Para siyang pabo. Cute. Tapos yung Jenny Pig dyan, isang peraso na lang. Nagkandamatay sa katandaan na yung iba. Yun, nakikita nyo puti. Hello! Hello!
Ayan, maamo. Yan, kapag ka nagla-live ako, nakita, naririnig nyo mga maingay sila. So nakiki-ano rin sila, nakikisalita din sila. Di nga lang natin naintindihan. So, yun. Ito tayo wala nang gagawin mga lods. Magpe-prepare na tayo para sa ating pag-alis. Tayo ay mag-house cleansing na. So, yun. Len Rio. Hi daw kay Ma'am Song. So, yun. Babay-babay na mga lods. Kain muna kami, then punta na ng Cavite. House cleansing, then diretso sa bahay ni Lods Nick Banayo. Sana nandun. Andy Reyes, salamat sa stars sa nagsend ng stars sa atin. So, yung mapagpalang umaga sa lahat. God bless you more mga idol. Ingat kayo palagi. Babush!